Welcome to Minang's Kitchen! At nandito na naman po ang inyong Minang para magturo sa inyo ng isang masarap na recipe. Ang putahe na ito ay tinatawag ng mga taga Batangas na morcon, pero mas kilala natin ito sa embutido. Kaya kung ready na kayo, samahan nyo na ako sa aking kusina at magluto na tayo. Ang pagluluto nito ay pinagsasama-sama ang lahat ng mga ingredients. Ang kailangan natin dito ay giniling na baboy. So ilagay nyo siya sa isang bowl. Sunod nating ilagay yung mga itlog. Para safe tayo na hindi sira yung itlog na mailagay natin, ilagay muna natin to sa isang maliit na lalagyanan bago natin isama sa giniling. Sunod na ilagay yung ating tinadtad na bawang, tinadtad na sibuyas, at yung ating tinadtad na red bell pepper. Isama na din natin yung ating pickle relish, yung ating carrots na hiniwa ng maliliit, yung ating raisins, at yung ating ginadgad na keso. Ilalagay na rin natin yung ating mga panimpla. Lagyan ng toyo, asin, asukal, pamintang durog, MSG, pero ito ay optional lang. Maglalagay din tayo dito ng banana ketchup at ng arena. Mga kaminangs, pag nailagay na natin yan lahat, hahaluin lang natin yan ng maigi. Mas maganda ang gagamitin natin sa ating paghahalo ay yung ating mga kamay. Basta siguraduhin lang natin na malinis yung ating mga kamay. Pagtapos na tayo, ibabalot na natin ito. Ang ginagamit nila sa pagbabalot ay dahon ng saging. So bago natin ito gamitin, padadaanan muna natin ito sa apoy para ito ay lumambot. So pag natapos na tayo dyan, ang sunod natin gagawin ay papahira natin ng margarine yung ating dahon ng saging. Pagkatapos nyan, ilalagay na natin yung ating mixture. Dito, nagtakal ako ng 1 cup. Pagkatapos ay iporma natin ito ng parang lag o pahaba. After nyan, lalagyan natin ng hotdog sa gitna. Yung hotdog nga pala ay hiniwa ko sa 2. Pagkatapos ay i-roll natin yan. Ayusin natin yung pagrolyo natin dun sa giniling para pumasok sa gitna yung ating hotdog. I-roll lang natin yung dahon hanggang sa mabilot na natin ito ng maigi. Para ma-secure natin yung mixture na nilagay natin sa loob, tatalian natin yung dahon sa magkabilang dulo. Pwede nyong gayahin yung pagtatali ko dito sa ating dahon. Nilagyan ko din yung bandang gitna para ma-secure talaga natin yung ating mixture. At habang tinatapos natin yung ating pagtatali, maglalambing muna sa inyo si Minang. Kung hindi ka pa nakasubscribe o bago ka sa Minang's Kitchen, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang recipes. Parehong proseso lang yung mga gagawin natin doon sa mga natitira pa nating mga mixture. Tapusin natin itong lahat hanggang sa maubos na natin yung ating mixture. Pagkatapos, kung kinakailangan gupitin yung magkabilang dulo ng ating dahon, ay gupitin na lang natin para magkasya dun sa ating lalagyanan ng steamer. Kapag okay na yan, ang susunod natin gagawin ay magi-steam na tayo. Ilagay lang natin yung ating narolyo dun sa ating steamer. Takpan natin yan at buksan natin ang kalan sa medium flame at lutuin natin ito ng mga 30 to 45 minutes. Makalipas ng oras ng ating pagluluto, palalamigin natin itong ating ginawang morcon or embutido. At kapag lumamig na ito, pwede na natin itong iprito. Ito na nga pala yung napalamig nating morcon or embutido. Nilagay ko nga pala ito sa ref ng overnight. Pwedeng i-ref nyo muna siya at pagkakainin nyo na at saka nyo na lang siya iprito. So ito, magpipirito tayo ng ilang pirasong kakainin natin. Gagamit tayo dito ng malalim na kawali. Buksan yung kalan sa medium flame, pagkatapos lagyan na natin ng cooking oil. Kung meron kayong mga pinagprituhan ng baboy, yun na lang ang gamitin ninyo kesa yung bagong cooking oil. Kapag mainit na yung ating mantika, ilagay na natin yung ating ipiprito. Iprito natin ito ng mga 4 to 6 minutes. Pagkatapos ay baliktarin natin yan para pantay yung pagkakaprito natin. Kapag okay na yan, hanguin na natin at ilagay natin ito sa strainer para tumulo pa yung excess oil. Gupitin natin yung tali at alisin na natin yung dahon ng saging. Ito ang aking version ng morcon o embutido ng mga taga Batangas.
Sana mga kaminang ay nagustuhan nyo itong ating recipe ngayon. Okay, kain na!